Bago magsimula sa pagsasetup ng bagong Windows XP, kailangan nakaboot from CD para basahin yung OS o yung operating system Windows XP Service Pack 2. So, kailangan nating makapasok sa CMOS Setup Utility. Kung naka-on na yung computer nyo, i-reset nyo lang. Kung hindi man, so buksan natin yung computer natin. Dito sa akin, i-reset ko na lang siya. So, habang nagpa-process yung system natin, press lang natin yung delete twice o hit pa hanggang pumasok sa CMOS Setup Utility. Sa CMOS Setup Utility, meron dong standard CMOS features. Yun yung kauna-una makikita. So, kung titignan natin, enter lang natin, doon natin makikita kung ano yung date, oras, kung ano yung naka-installed o naka-installed nga ba yung hard disk natin. Tulad nito, yung CD-ROM natin o yung DVD o kaya yung floppy drive natin. So, press lang natin yung escape. Gamit ang arrow down key natin o yung button natin. So, piliin naman natin yung advanced BIOS features. So, piliin natin yan. Then, enter lang. So, yung kauna natin makikita sa features niya, yung hard disk boot priority. So, may enter dun. Pangalawa, yung virus warning. Bago tayo mag-setup, kinakailangan naka-disabled to. So, para na natin ma-boot sa CD-ROM, hanapin natin yung mismong boot sequence and floppy setup. So, since nasa baba siya, then gamit ulit yung arrow down. Kapag nandun na tayo, enter lang natin. Okay. So, makikita natin sa features ng boot sequence natin and floppy setup yung first boot. So, nakalagay dun. Minsan, nakalagay dyan, since hindi nyo pa alam, nakalagay dyan ay floppy, kaya hard disk. Depende. Tapos, meron din yung second boot and third boot. So, kung nasa floppy o nasa hard disk yung boot nya, enter natin. Tapos, first boot device, option. Makikita natin dun yung kung saan natin pwede siyang i-set up. So, ilagay natin sa CD-ROM. Okay, makikita natin yung CD-ROM. Okay, kung makikita nyo, ito yung CD-ROM natin. So, piliin natin yan. Then, enter lang natin kapag napili na natin siya. Okay, enter natin. So, makikita natin yung first boot nya. Naka CD-ROM na siya. So, since naka CD-ROM na siya, pwede na natin siya escape para ma-save na natin siya. Escape lang natin. Okay, then another escape. So, balik tayo sa CMOS Setup Utility. Pag nandun tayo, gamit natin yung arrow right and down. Piliin lang natin yung mismong save and exit setup. So, save and exit setup. Enter lang natin. So, yung computer, magtatanong siya kung isa-save natin. So, since na sinet natin siya sa CD-ROM, kinakailangan natin siya i-save. So, pero bago natin i-enter yan, kailangan muna natin i-insert yung CD-ROM natin o yung operating system natin sa CD-ROM drive. So, once na na-insert na natin yung CD-ROM, then press enter lang natin para mag-restart yung system. Kapag nag-restart na yung system natin, so mabe-verify dito kung saan natin i-boot yung
system. So, kinakailangan natin i-first boot siya sa CD-ROM. So, from CD. So, press any key to boot from CD, enter. Tapos makikita nyo yung setup is inspecting your computer's hardware configuration. So, papasok na yun doon mismo sa pagsa-setup. So, ngayon, pwede na tayo mag-setup ng Windows. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa pagsubaybay. So, sana may natutunan kayo sa araw na to. So, yung part 1 natin, i-revise natin yung para mas maintindihan pa ng iba nating kapwa Pilipino. Salamat po.